Hello po mga ka-PTV, welcome back na naman po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ng 6 na rason na ang Pilipinas ay nabanggit sa banal na aklat. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pa-click like, subscribe and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga manibagong uploads natin. At ang susunod din yung mapapakinggan na walang halong pananakot kundi nagsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Totoo nga ba na ang ating bansa ay nabanggit sa Biblia? Kapag binasa mo kasi ang Biblia, wala ka makikita na salitang Pilipinas or anything na related sa ating bansa. Ang tanging mo lang makikita ay ang salitang Ophir. At madami ang naniniwala na ang bansang Ophir at ang Pilipinas na nabanggit sa Biblia ay iisang lugar lamang. Madami ng mga dalubhasa ang may mga ebidensya na nagsasabi na ang Ophir daw ay ang Pinas. Sa kapanahunan dati, bago maisulat ang Biblia, ay ang ating bansa daw ay tinawag na Ophir. Pero ano nga ba itong lugar na ito at bakit madami ang nauusisa dito? Ang Ophir kasi sa sinuunang panahon ay isang lugar kung saan umaapaw ang mga ginto. Sa katunayan, dito sa lugar na ito kinuha ng mga tauhan ni Solomon ang 34 tons ng ginto para gawing kasangkapan sa paggawa ng templo sa Jerusalem. Ayon nga sa 1 Chronicles chapter 29 verse 4, sa makatuwid bagay 3,000 talentong ginto na ginto sa Ophir at 7,000 talentong dalisay na pilak upang ibalot sa mga panig ng mga bahay. At sa panahon ni Solomon, nabanggit din po ang Ophir at ito ay nakasaad sa 1 Kings chapter 9 verse 27 to 28. At sinugo ni Hiram sa mga sasakyan ang kanyang mga bataan, mga magdadagat na bihasa sa dagat, nakasama ng mga bataan ni Solomon. At sila'y nagsiparoon sa Ophir at nagsikuha mula roon ng ginto na 420 talento at dinala kay Haring Solomon. At nabanggitin po ito sa Isaiah chapter 13 verse 12. At aking gagawin ang isang lalaki ay may mahalaga kaysa dalisay na ginto, ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng Ophir. Kung atin pong basahing maigi, hindi talaga mawawala ang salitang ginto kapag ang lugar na ito ay nabanggit. At itong lugar na ito ay totoo talaga na nag-i-exist na punong-puno ng ginto at dito galing ang ginto sa kapanahunan noon. Base sa pagkakalarawan ng Biblia sa lugar ng Ophir, napakayaman daw talaga ng lugar na ito kasi umaapaw dito ang ginto at iba pang mga mamahaling mga bato. Pero wala pa din po talaga nakakaalam kung saan talaga ito. Wala pa pong nakakatukoy na may solidong ebidensya kung ano ang equivalent na bansa sa kasalukuyan itong lugar na Ophir na sinasabi ng Biblia. Base sa mga dalubhasa, mga Bible scholars at mga historian, madami silang mga lugar na nabanggit kung saan ito. Kagaya na lamang ng ito daw ay nasa Saudi Arabia, sa Africa at sa India. Ngunit alam niyo ba na may mga nagsasabi na itong Ophir daw ay ang dating Pilipinas? At mayroon silang 6 na rason na magpapatotoo na ang Pinas daw ay ang Ophir. Una, ang ating bansa daw ay sagana sa kayamanan lalong-lalo na sa ginto. Tayo na talaga ay isa sa mga nagsusupply ng mga ginto sa iba't ibang bahagi ng mundo dati. Sa katunayan, madaming mga treasures ang itinatago dito sa ating bansa sa nagdaan ng mga taon. At may mga nababalita pang lumabas na may mga natagpuan ng mga ginto sa mga lugar na dinadaanan kapag ikaw ay papuntang Jerusalem. At ito ay galing sa ating bansang Pilipinas. Pangalawa, madami ang naniniwala na madalas na sinusuot ng mga sinuunang tao dito sa ating bansa ay kulay bughaw at lila. Ito kasi ang paboritong kulay na sinusuot ng mga taga-Ophir dati. Pangatlo, bukod daw sa kayamanan ng ginto at iba pang mga mamahaling mga bato, makikita din daw sa Ophir ang iba't ibang klase ng hayop. Alam naman po natin na ang ating bansa ay sagana talaga sa iba't ibang klase ng hayop, pati yung mga exotic na mga ibon. Kahit nga sa ngayon ay madami pa din tayong nakikita,
pero unti-unti nang nawawala sa pagdaan ng mga taon dahil na din po sa pang-aabuso ng mga tao. Pang-apat, bukod sa ginto at mga yaman ng kalikasan, umapaw din daw sa ating bansa ang perlas. Kaya nga tayo ay tinawag ng perlas ng silanganan dahil na din ito sa pagkasagana ng perlas sa ating lugar. Yung ibang mga bansa na nabanggit ay hindi naman sagana sa perlas, kundi tayo lamang ang meron ito. Kaya ang Pilipinas daw ay ang Ophir. Panglima, ang mga tao sa Ophir dati ay mahilig daw talagang kumanta. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang hilig ng mga Pinoy sa pagkanta. Kahit anong okasyon nga, hindi talaga mawawala ang pagbibidyoke kasi ito ang nagsisilbing banding ng mga magkakapamilya. Sa sobrang galingan natin sa espetong ito ay madami na mga Pinoy ang nakilala sa ibang bansa kagaya na lamang nila Lea Salonga, Charis at madami pang iba na tumatak talaga ang kanilang talento sa mga banyaga. Pang-anim at panghuling rason ay ang detaling nabanggit sa isang libro kung paano makakarating galing Pilipinas papuntang Israel. Ipinaliwanag dito na walang ibang lugar na nakaposisyon sa ating mundo kung saan ang Ophir dati, kundi sa Pilipinas lamang. Ang akda ng libro na ito ay sina Isagani Dato Akatabilog at si Dr. Richard Vincent Narag. Dahil sa posisyon na ito sa mundo, ay ito ang pinaka-fit na lugar para sa 3 taong pagbibiyahe galing Ophir papuntang Israel. Ang 3 taon kasi ay nakasulat sa Biblia na panahon na nilakbay para makarating sa lugar na ito at ito ay nakasulat sa 1 Kings chapter 10 verse 22. Dagdag pa nila na itong Ophir daw ay matatagpuan sa silangang bahagi ng China. So ang ibig sabihin, ito daw ay ang Pilipinas kung saan sumisikat ang araw. At ang Ophir daw po ay binubuo ng madaming mga isla. Naniniwala din daw sila na ang Pilipinas ay tirahan ng mga sinaunang tao at mahilig daw talaga sila sa mga ginto. At since alam ni King Solomon ang lugar na ito, dito siya kumukuha ng ginto para ipatayo ng templo. Bago pa ito madiskubre o nadiskubre ng ibang mga lahi kagaya ng mga Kastila, Hapon at mga Amerikano, ang pangalan ng Pilipinas ay Ophir dati. At tuluyan nang ang binago ng mga banyaga ang ating kultura, pati ang ating pangalan na naging Pilipinas na nga nung ito ay nadiskubre ni Magellan. May mga nagsasabi na yung mga ebidensya dati na magpapatunay na ang Pilipinas ay ang Ophir ay sinunod daw o itinapon ng mga banyaga para ang simula ng kasaysayan ng ating bansa ay manggagaling sa kanila. Ano po sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo na ang lugar ng Ophir ay ang ating mahal na Pilipinas? Paki-comment down below na lang po para po ating madalakay. Kung ano man yun ay wala pa ding nakakaalam sa mga mangyayari sa ating mundo, kundi ang Panginoon lamang na makapangyarihan sa lahat. Magdasal lamang po tayo kada araw para tayo ay iadya niya sa lahat ng kapahamakan at dilubyo. Basta ang kapangyarihang dasal ang pinaka-importante sa lahat. Huwag po natin kalimutan ang tumawag sa Diyos sa lahat ng ating mga dinadanas at tinitiyak namin sa inyo na andyan lamang siya nakahandang tumulong. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-PTV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.